Grabe kung kailan naman wala si Mulder sa kana, nakaisip si Brindel ng kalokohan. Today's the first day na wala si Mulder kasi nga nasa Mindoro na sila at kami nga ang mag-aasikaso dito sa mansyon. Kaya naman sabi ko ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga naganap dito habang wala si Mulder. Ngayong hapon nga lalabas na sila at una ko talaga ginawa, nagbuhay ako ng mga ilaw para mabuhay rin ang mga dugo nila. Pero sabi ko nga talaga excited na rin sila lumabas nung time na to at mga buhay na buhay at gising na gising na. Di na nga sila magkaintindihan pag wala dyan at wala rin talaga silang kaalam-alam na wala na ang mommy nila at ang dalawa nilang kuya. Bali, tatlo rin nga pala yung mag-aasikaso sa ating pack members ngayon. Andyan si Kuya Sermer nyo, si Kuya Christian na kapatid ni Kuya Sermer at si Kuya John na pamangkin ni Kuya Sermer. Paglabas nga ni Brindel, nilapitan niya agad itong si Kuya Christian pero in fairness, hindi naman niya gaanong inaway talaga. Si Kuya John talaga yung pepwesto dito sa labas pero si Kuya Christian nga muna yung nagdakot ng pupo ng dalawa since nasa loob pa si Kuya John ng mga oras na to. Maya-maya pa lumabas na rin naman si Kuya John at ayan, pumasok naman na si Kuya Sermer nyo at si Kuya Christian habang si Oreo busy talaga dyan pambababa kay Brindel. In fairness, kalmado silang tatlo ngayon at hindi gaanong nagkukulitan. Yun nga lang, talagang walang choice yung dalawa kundi palaging umakyat sa ibabaw. Paano ba naman kasi sobrang kulit ng Oreo natin? Pasok naman tayo dito sa loob para makita kung ano ba yung ganap dito habang nasa labas nga ang tatlo. Basta kung sino nga kasing nasa labas, mga cages or rooms nila yung nililinis. Kaya naman ito, yung room ni Brindel at ni Britney, yung nililinis nila ng mga oras na to. Habang busy naman sila dyan paglilinis, ako naman nagkapaka-busy rin talaga pakikipagkulitan sa mga pack members since na-miss ko rin talaga sila. Maya-maya pa pinapasok na rin nga ang tatlo pero nakakaloka itong si Brindel since doon talaga siya dumiretso sa taas dahil alam niya andun yung room niya. Pero kasi guys, ilang araw na nga siya na doon daw itinatabi kay Britney para nga daw hindi sila masyadong lamigin. Kapag magkasama rin kasi sila, mas tahimik talaga si Brindel. Kaya naman ayan, magkasama na rin nga sila sa room na yan at tuwang-tuwa rin naman sila. Syempre, pinalabas na din nga ang ating mga males at ayan, for the normal day lang yan para sa kanila pero ang mga kuyas natin talagang hindi na magkaintindihan kung paano ba nila gagawin ang mga ganap dito. Basta si Kuya John, dakot lang talaga ng dakot ng pupo dito sa labas kasi alam niyo naman, poti ng poti itong ating pack members. Bonus na nga lang talaga yung may tatalon-talon sa kanya at mangungulit-ngulit since hindi yan mawawala, lalo na sa mga hotdog na sunog natin. Noong una nga kasing na-meet ng ating mga males ito, si Kuya John, grabe hindi talaga nila tigilan na tinatalon-talonan palagi. Pero in fairness, ngayon kalmado na sila at they're doing their own thing na hindi na palaging nangungulit sa Kuya John nila. Pero alam niyo ba, naloka rin ako dito sa mga males natin nung makita ko nga na ang palagi nilang binababahan ay itong si Juno. Diyos ko, pare-parehas lalaki pero babahang-babahan, kawawa tuloy si Juno, ang lalaki ng bumababa sa kanya. Pero ang Hercules natin hindi nakikisali sa mga ganap na ganyan. Palagi nasa ibabaw at nangungulit-ngulit lang sa kanyang kuya dyan. Lalo na nga itong si Robin na gustong-gusto laging tinatalunan ang kuya niya. Medyo nagkaroon nga lang pala talaga ng konting conflict dito kasi talagang kinukulit-kulit nila si Juno and si Juno talagang suko na siya. Kita niyo naman hinahabol-habol na talaga siya at binababhan na talagang napapadapa na siya dyan sa bigat naman ng ating ball. Kaya naman sabi ko kay Kuya Janyo, sawayin na nga at paluin pero Diyos ko, ang hina pumalo ng Kuya Janyo, hindi tuloy natatakot yung bata. At hanggang sa makatapos rin talaga guys ang paglabas nila dito, talagang si Juno yung pinagtripan nila ng pinagtripan at hindi tinigilan. Anyways, pumasok na nga muna ulit ako dito sa loob at eto nga yung ganap dito. Si Kuya Sermer nyo pala ay naglilinis, nagbabrush, tapos si Kuya Christian nga daw yung nagtutuyo gamit ang mop. Bali yun nga yung naging pinaka-routine nila para mas mabilis rin nga daw. Kada kuskus nga ni Kuya Sermer nyo, scrape lang niya, tapos mamape, natutuyuin naman na ni Kuya Christian. Ang mga females nga natin na nasa second floor talagang silip na silip kasi gusto na rin niya magsilabas siya. Ang mali nga natin, howl talaga ng howl feel ko dahil nararamdaman niyang may ibang tao dito sa mansyon. Bago rin nga pala pumasok ang mga males, actually lahat sila hinahandaan na sila ng tubig para pagpasok nila sa rooms nila ay diretso inom na rin sila. Syempre, for the pagod sila sa pagkukulitan sa labas, kaya naman pagpasok sa mga rooms nila talagang sa tubig agad yung diretso. Medyo nasa-struggle nga lang talaga ang mga kuyas natin na papasukin sa mga rooms ang hotdog na sunog kasi medyo makukulit sila. Unlike dito kay Hercules, kay Juno at kay Dos na diretso na talaga sa kanilang mga rooms. Syempre, sunod naman sa mga males, mga females na at ayan si Olaf nakiramdam pa talaga kung may ibang tao dito sa labas. In fairness, hindi na siya natakot ngayon sa Kuya John niya at talaga nakipaglaro nga agad nung makalabas siya. Sa mga females naman natin, ako talaga agad yung sinalubong nila pati yung Junakis ko, kaya ayan talagang di sila magkanda o gaga dyan pag tayo-tayo sa pinaka-gate. Nako, kung alam nyo lang, sobrang miss ko na rin talagang kulit-kulitin ang mga to, yun nga lang hindi carry ngayon dahil may baby ako. Anyway, si Chanel nga pala, bati na rin sila ni Kuya
Kuya John, tapos tuwang-tuwa nga siya kapag kinakamot-kamutan siya ng Kuya John niya. Nakikipagkulitan na rin naman siya, o diba kailangan lang talaga nila ng konting time para mas makilala pa si Kuya John, at nung nakilala ng Ox naman sa kanila. Usual kulitan lang rin naman yung ginawa nila dito sa labas, at sabi ko nga hindi naman sila nanibago man lang kahit iba na yung tagabantay nila. Tuwang-tuwa rin naman ang Junakis ko nung time na to, at nakikipagkulitan rin talaga sa ating pack member since ang batang to dog lover rin talaga kahit maliit. Which is nakakatuwa naman kasi sabi ko sa inyo, it runs in the blood. Maya-maya pa nga yan, mga pagod na yung pack members natin at nakapwesto na lang sila dyan, mga lawit na nga yung dila, kaya sakto pinapasok na rin sila ng mga kuyas nila. After naman nila magsipasukan, hindi na rin napalabas si Hercules kasi maputik nga sa labas ng mga panahong to, kaya diretso kain na sila. Si Kuya John naman na ay naghuhugas ng mga kinainan nila dito sa loob, tapos itong si Hercules, o tingnan nyo talagang tinatapon-tapon pa yung food niya. Hinihintay pa nga siya na makatapos talaga, pero ang ginawa naman tinapon-tapon, o diba nakakaloka. Nagulat na lang rin nga kami kasi maya-maya nakita namin na magkasama na si Brindel at si Athena. O diba nangapit bahay ang Brindel natin, nakakaloka, pero delikado yung ginawa niya guys, kasi tingnan nyo binutas niya yan at sumuot siya dyan. Delikado kasi medyo matilos yung stainless na yan, baka maya-maya matusok sa Diyos ko naman. Grabe ang mga pinagagagawa ng bata.